Kinakansuan nga ako ng mga anak ko nung napanood nila yung private screening. Mami, naghintay ko pa maging kutsil. Bago ka nag-fair. At least you remember, February 12. February 25! Alright, ladies and gentlemen, the floor is now open for our question and answer portion. Really, there's no one way to express love. Marami siyang ways to show love to another person, to a thing, an animal. You know, it's love can be so many things. You cannot define it as just one thing. So, and dito makikita mo siya, love in all forms. One thing I've learned from the stories that no matter how far the gap is between where you left off, love will always find a way. No matter how hard the circumstances are, if you want to love someone, you will love them and you won't help it. You know, if it's true love, it's meant to be, it will come to you. So for me, two things I've learned in the film is that there are different kinds of love and that love is never perfect. It will always have its hurdles. And the second thing is that love is indeed forever, that despite the distance, despite the challenges, kahit hindi sila magkita for a long time, the memories still remain. And I think that's one of the beautiful things about love. The role we portray is today, staying time. Marami tayong broken marriages, marami tayong single mom, or those type of things. And ngayon lang natin natanggap, based on this film, na accept of both parties na life goes on. Unfortunately, there are things na hindi mag-work, and rather than stick together and suffer, they decided to have their own lives. Kinakansuan nga ako ng mga anak ko nung napanood nila yung private screening. Mami, naghintay ko pa maging kutsil. Bago ka nag-fair. Ano po siya, yung majority po ng shooting namin, natapos na po siya ng August. Tapos yung eksena yun, parang sinut po namin ng, parang nag-additional shoot po tayo talaga, no? Tapos yun, yes, naging October po yung eksena yun. So parang sabi ko, pagpag ko na yung character, kailangan ko bumalik. So, yun isa yun sa mga hindi ko makakalimutan kasi sobrang saya ko sa naging resulta ng eksena kasi kahit paano nakabalik ako, kahit na-wrap na namin yung shoot, nagkaroon kami ng additional shoot and hindi nahalata na malayo yung gap ng shoot. Ayun, napakadami yung mga moments namin na kahit na hindi nagsasalita, kahit na walang dialogue, nararamdaman mo yung deep love ko para kay Captain. Mahal ko siya. Yung parang if I can only hold in the palm of my hand how deep my love is for her. Yun ang ramdam ko para kay ko. Yung mga eksena ng gano'n. Hanggang ngayon, iniisip ko, paano kaya bubuuin ni Direk itong pelikula? Walang script, of course, may treatment siya. Siyempre, binibigyan niya kami ng motivation, dinidescribe niya yung eksena. Pero naisip ko, paano kaya, yun po, no, the power of editing and the power of the narrative, pag napanood mo palang ganito, talagang
Wow, and it's such a quiet film. Wala pong murahan, walang sampalan, di ba? Walang sex scene. Merong nagtanong sa akin nung una, when they found out that Charo and I were going to do ang LGBT issue role, no? Meron nagtanong sa akin, di pa paano, if I may excuse my French, I'll use their word, meron ba kayong laplapan dyan? Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin ng laplapan. I have to ask what. So, ang ganda ng pagka-handle ni Direk, no, di ba? Even when it was present doon sa dalawang bata, ang ganda ng pagka-handle niya. Hindi ka kikilabutan, hindi ka mandidire, hindi ka mangingime. It just flowed so naturally with the love of the two. Congrats, Direk, for that. Thank you.